Saan nga ba tayo magsisimula? Tawagin nyo na lang akong Paul, 18 years old. Hindi naman ako kagwapuhan, pero marami na rin akong naging girlfriend noong ako ay nasa high school. May mga experience na rin ako pagdating doon, na ngayong nasa kolehiyo na ako ay bala ko pang dagdagan ang mga experience ko ngayong taon. Tumunog ang alarm clock ko, sabay ng patok sa pintuan ng aking kwarto. Hoy! Gising na! Puyat ka na naman, kakalaro mo ng online games. Sabi ng boses sa labas ng aking kwarto. Siya ang aking ate Renalyn. Mas matanda ng 1 taon sa akin si ate, pero daig pa niya ang mami namin kung utusan at pagsabihan ako. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang Coca-Cola body ng aking ate at ang makikinis na balat ng mahal kong ate. Hindi niyo ako masisisi kung medyo nakakaisip ako ng hindi maganda. Napaka-sexy kasi ng aking ate. Mas matangkad nga lang ako ng konti sa kanya, pero talagang napakaganda ng proportion ng kanyang katawan. Opo ate, gising na. Banayad kong sagot habang papunta ako ng banyo para umihi at maghilamos. Pagkatapos mo dyan, dumiretso ka na dito sa baba para kumain para makaligo ka na at malapit ka ng malate. Pagsusungit sa akin ni ate. Hindi naman ganito dati si ate. Lagi kaming magkasama at magkasundo sa lahat ng bagay. Nung bata pa kami, ay lagi kaming naliligo sa may batis doon sa likuran ng bahay. Pero buhat nang lumipad sina mama at papa papuntang Dubai, nag-iba na ang ugali ni ate. Siguro dahil para punan niya ang pagiging ina sa akin. Pagkatapos ko sa banyo, ay bumaba na ako sa kusina at nakahanda na ang almusal. Hindi pa ako nakakasubo ng pagkain nang biglang, "Oh, nakatanggap ako ng sulat. Galing sa school nyo. Hindi ka na naman pumasok?" Sungit ni ate sa akin. Napalunok ako. Hindi ko akalain isusulat ang eskwelahan sa amin dahil sa hindi ko pagpasok. Akala ko sa high school lang uso yun. Hindi ako nakasagot. Alam mo bang nagpapakahirap sina mama at papa para lang pag-aralin ka? At pati ako ay tumigil na sa pag-aaral para lang kumpunuhin ka at itong bahay. Bla bla bla. Biglang natunaw ang utak ko habang binubulyawan ako ni ate. Grabe ang paggalaw ng katawan ni ate. Nakapantulog lang ito, kaya kitang-kita mo ang magandang hubog ng katawan nito. Parang, alam nyo na yon, iba ang pumapasok sa isip ko. Kung hindi ko lang ate to, malamang ay ginawa ko na sa kanya ang mga ginawa ko sa syota ko. Hoy, nakikinig ka ba? Sigaw sa akin ni ate. Oo ate, sorry na. Hindi na po mauulit. Bulong ko. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Ate, pwede bang ipagpatuloy na lang natin to mamaya? Malilate na ako eh. Palusot ko. Sige, pag naulit pa ito, isusumbong kita kina mama at papa, okay? Pagbabanta niya. Agad akong sumang-ayon sa gusto ni ate. At pagkatapos kong kumain, ay nagmamadali na akong pumasok. Nang malapit na ako sa school, ay nasalubong ko na ang best friend kong si Miko. Oh, Miko, akala ko ba a-absent ka? Biyernes ngayon, di ba? May milagro ata at pumasok ka ngayon. Tukso ko. Sira ulo ka, pre. A-absent sana ko kaso may gusto akong ibahagi sa'yo. Excited na bulong ni Miko. Ano yun, pre? Bakit hindi ka na lang nag-text? Mas madali pa. Sagot ko. Yung mga ganitong balita, dapat iniaabot ng personal. Bulong ni Miko. Oh, ano na naman yan? Excited kong tanong. May nadiskubre kasi akong site. Mga class na, alam mo na, sabi ni Miko, na pilit hinihinaan ang boses niya.
Langya pre, ano bago dun? Tanong ko. Pre, yung ibang babae dun sa site na yun, mga estudyante dito sa atin. Sagot niya. Walang ya pre, seryoso? Tanong ko na medyo napalakas ang boses ko. Huwag kang maingay. Ang top resources to pre. Ang balita yung gumawa ng website. Estudyante din dito. Teka, dun tayo sa CR mag-usap. Sabay lipat kami ng pwesto. Nung andun na kami sa CR, biglang inilabas ni Miko ang kanyang cellphone. Kilala mo to, diba? At may ipinakita siyang bae na nakamaskara. Bahagyang nakatingala at meron siyang nunal sa ilalim ng kanyang baba. Kilala ko nga. Siya ang presidente ng student body ng school namin. Hindi ko aakalain na may itinatago pala siyang kalandian. Walang ya pare. Hindi ba si Charlene to? Sabi ko. Oh, ano pre? Naniniwala ka na? Tanong niya. Pre, paano naman yan? Magkano ang bayad? Biglang kumintab ang aking mga mata. Ganito pre, punta ka sa website na ganito. Sabay bigay niya ng website sa akin. Sige pre, mamayang gabi makapag-browse nga dyan. Excited kong sabi. Pagkatapos nun, ay tila ang bagal ng usad ng oras. Gusto ko nang makauwi para mabuksan ko ang website na ibinigay sa akin ni Miko. Pagpatak ng alas 4, dali-dali akong lumabas ng eskwelahan at sumakay sa aking motorsiklo. Wala pang ilang sandali ay nasa bahay na ako. Natutulog si ate sa sofa. Dahan-dahan akong pumasok ng kwarto para magbihis at buksan ang computer. Pinuntahan ko ang website na ibinigay ni Miko sa akin. Pagkapindot ko ng enter, ay biglang tumambad sa akin ang mga picture ng mga babae na nasa edad 18 pataas. Napansin ko na may chat feature pala ang website na ito para makapag-send ka ng private messages sa mga babae na tipo mo. Bukod dun, ay maaari ka rin gumawa ng profile at mag-upload ng mga pictures mo. Pero may isang istriktong patakaran ang website. Wala silang pananagutan sa mga mangyayari sa mga transaksyon ng mga miyembro. Nakakita ako ng isang babae na may nickname na Mysterious. Talagang tinamaan agad ako sa babaeng ito. Binuksan ko ang kanyang profile. Ang ganda ng kanyang katawan at ang kinis ng kanyang balat. Nakamaskara siya, kaya hindi ko kita kung maganda nga siya o pangit. Pero kung pagbabasihan ang kanyang kutis, malamang maganda siya. Tiningnan ko ang iba pang information sa kanyang profile. Mas matanda siya ng 1 taon sa akin at mas maliit ang kanyang height kesa sa akin. Kung iisipin ay katulad ni Ate Renalyn ang babaeng ito. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa aking sarili. Hindi ko napigilan at pinasaya ko ang aking mga araw. Iniisip ko pa lang ay iba na ang aking nararamdaman. Ang ate ko na masungit at mas matanda sa akin. Pero hindi ito sapat para gusto ko na talaga yun. Yun talaga ang naiisip ko. Pinindot ko ang send private message to Mysterious at nagpadala agad ako ng mensahe. Hi, gusto mo? Sabi ko. Makalipas ang ilang minuto ng paghihintay, napansin ko na marahil ay hindi siya magre-reply dahil sa offline siya. Napagpasyahan kong bumaba na lang muna para kumain ng hapunan. Pagdating ko sa kusina, si ate ay nagluluto ng hapunan pero hawak-hawak niya ang kanyang cellphone na tila may itinitext. Ate, anong ulam? Tanong ko. Ha? Ano? Parang naguguluhang sagot ni ate. Sabi ko anong ulam? Ulit ko. Eto, pork chop. Teka, pumasok ka ba? Tanong ni ate.
Hay nako, heto na naman tayo. Magsisimula na naman sa sermon si ate. Makaakyat na nga bago magsimula, sabi ko sa isip ko. Opo ate, tawagin mo po ako pagluto na ha. Sabay takbo sa taas. Hoy, kinakausap pa kita. Pahabol ni ate pero mabilis akong nakaalis. Pagbalik ko sa computer ay may reply na si Mysterious sa akin. Hello there. Kita ko rin na online na siya. Ibig sabihin, mas mabilis na siyang makakapag-reply sa akin. Agad ko siyang pinadalhan ng message. Hello Mysterious. Ang sexy mo naman. Hindi mo pa nga nakikita. Sexy agad. Nakita ko na. Kaya nga sinasabi ko eh. Sexy ka talaga. Ang galing mo naman mambola. So, kailan kita makikita? Where do you live ba? Agad akong umisip ng lugar at ang nabanggit ko ay sa kabilang bayan para ma-maintain ang anonymity ko. Maging siya ay sinabi din niya kung saan siya nakatira. My God, dito sa bayan na to? Classmate ko ba to? Or schoolmate? Hindi man lang nagpanggap na taga-ibang lugar siya. Hindi bale. At least, mas madali ko siyang makikita kung taga dito rin lang siya sa lugar namin. Ah, oo nga. So what are the rules? Pag meet up or during, alam mo na? First po, yung mask. Dapat may maskara. No taking off of mask during. Alam mo na yon. Also, yung bayad po, after nun. Yun lang? Kung makapo ka, parang ang tanda ko na ah. 1 year lang ang gap natin. Ano ka ba? Ay, oo nga no. So, kailan tayo pwedeng mag-meet? Kayo po, kung kailan po? How about mamayang 12 midnight? I think I can make it later po. Nice. May mga hotel naman dyan, di ba? Yes po. Dito po sa mga hotel ng katulad sa trabaho ko. Ah, alam ko na yan. Meet you there later ha? Yes po. Room 243 po ha? Ring the doorbell 3 times po. And then, katok ka ng 1 time. Sure. Doon natapos ang chat namin ni Mysterious. Medyo napatagal ako, pero agad-agad akong bumaba para kumain. Si ate naman ay katatapos lang din magluto. Tara, kain na. Yaya niya sa akin. Pagkatapos kong kumain, ay agad akong nagpaalam kay ate na matutulog na. Pero ang totoo ay tatakas ako mamaya para puntahan si Mysterious. Matagal na rin akong walang ganun. Parang ang bagal ng oras pag may hinihintay